Mainit na balita. Involved po ako dito sa Pogo sa Porac na ako raw ang may-ari ng lupa dito sa 10 hectares na tinatayuan ng Pogo. Kaya po ako naghahamon dito. Kung ako napatunayan nilang kasali ako diyan, pwede ako mag-resign bilang senador. Okay po. Tapos nag-groundbreaking po yung Phase 3 ng Lucky South 99 noong 2021. Tama po? Hindi ko po alam kasi hindi po kami nasabihan ng groundbreaking kung may groundbreaking man sila. May photo po ng groundbreaking. And kung hindi po ako nagkakamali, nandun po kayo ng groundbreaking. Senator Lito Lapid pumalag sa aligasyong dawit ito sa Pogo operation sa Porac, Pampanga. Matapang na nagpahayag ng pagbibitiw sa pwesto bilang senador kung sakaling mapatunayang totoo man ang kumakalat na issue. Sa pagpapatuloy ng Senate hearing patungkol pa din sa mga iligal na aktibidad ng Philippine Offshore Gaming Operators, ay lumantad si Senator Lito Lapid upang linisin di umano ang kanyang pangalan. Ayon sa kumakalat na balita, ay sangkot di umano ang senador sa Pogo operations, partikular na ang Lucky South 999 Outsourcing na isa sa mga kinahuhumalingang online betting casino dito sa bansa. Ayon di umano sa mga balita, ay si Senator Lito Lapid ang may-ari ng 10 ektaryang lupain sa Porac, Pampanga kung saan nag-ooperate ang mga Pogo. Marami na nga sa mga establishmento dito ang na-raid na ng mga otoridad dahil bukod sa iligal na pasugalan ay dawit din ito sa human trafficking at iba pang mga iligal na aktibidad. Sa kasagsagan nga ng pagdinig ay nanindigan ang senador na walang katotohanan ang mga isyu na ito laban sa kanya. Napagsabihan nga ng senador ang local chief executive ng Porac na si Mayor Jaime Palpil na dapat ayusin na ang mga kalokohang ito na nagaganap sa kanyang lungsod upang hindi tuluyang mabahiran ng masamang imahe ang lugar. Naglabas nga ng saloobin ang butihing mayor ng Porac at pinaliwanag ang kanyang panig tungkol sa mga isyu ng Pogo sa kanilang lugar at ang mga usap-usapang kasama ito sa nagproprotekta daw nito. Senators, we have identified 14 persons of interest. The one that was intercepted at the Davao International Airport last Sunday, June 23, was one of our persons of interest. Ms. Xiang Ji is also known as Boss Jinga. She is the female manager that handles most of the sexual trafficking and the labor trafficking operations of Lucky South 99. Together with her husband, alias Jake, we were able to intercept them, and thank you to BI for their prompt response. They were flown back to Manila, and they are now at the BIWF, the Bureau of Immigration Warden Facility in Bicutan. Also, we have in our custody 13 of those persons of interest, ma'am. And they have been identified by our witnesses complainants, who by the way are numbers in 4. By the way, the witnesses complainants, ma'am, are the same individuals that were rescued from June 4 until June 7. So, on the basis of the testimonies of 2 of these 4 complainants, we would be able to file by tomorrow charges of kidnapping and serious physical injuries against 2 of the identified perpetrators. The rest of the perpetrators, ma'am, honorable senators, have been identified as part of the syndicate that does the labor trafficking aspect, the torture aspect of Lucky South 99. So we expect, ma'am, a filing of kidnapping and serious physical injuries by tomorrow or at the very latest Friday. That's for now, ma'am. Thank you very much, Dr. Casio. Sen Lito, kung gusto nyong, tulad nung minanifest yung intention kanina, mauna sa pagtatanong tungkol sa Porac investigation ng PAOK o ng iba pang mga ahensya, you have the floor, Sen Lito. Maraming salamat po, Madam Chair. Pasensya na po kanina, medyo na-excite lang ako at medyo nadala ako ng emosyon ko na gusto ko na kagad magtanong. Pasensya na po. Walang problema po, Sen Lito. Hindi po pala na-acknowledge yung mga resource person natin. Pasensya na po. Gusto ko lang pong tanong kasi itong vlogger na tumitira sa akin, sa ating mga senador, ako pa lang po tinitira nito Pinepersonal ako na pilit niyang sinasabi na
involved po ako dito sa Pogo sa Porac na ako raw ang may-ari ng lupa dito sa 10 hectares na na tinatayuan ng Pogo sa Porac at protector daw ako ng Pogo doon sa Porac. Siguro alam din naririnig din ni Mayor, si Mayor din tinitira din doon at saka si Engineer. Nagkaroon na po ng hearing. Medyo mahaba lang po ng konti ito, Madam Chair, na kami ang protector ng Pogo sa Porac. Siguro naiintindihan. Kasi si Senator Wing Gatchalian, nakita ko yung report mo sa balita. Merong nakitang medyo marahas, sabi mo, pinakamarahas to, pinakamalaking Pogo. At ang tanong ko lang kay Engineer Glenn, ilan ba ang building do sa 10 hectares na do sa Porac? Good morning po, Your Honor. Good morning, Good Engineer afternoon po. Lansangan. Please proceed. Sagutin si Sen. Lito. Base po dun sa mga application namin, 42 buildings po, yun nandun po. Hindi 46 ha? Hindi po, kasi yung unang application nila po, baka na-appreciate po nila na separate yung mga buildings. Pero dun sa application po sa amin, isang building lang po yun. Isang application lang, isang building lang. Isang application lang po, isang building, yung unang phase ng application po nila. Hindi nyo na-monitor kung ilan hanggang 46 daw eh. Daw ha? Yung po kasing application po nila, Your Honor, bali 3 phase po yan. So yung una po, yung sinasabi kong Thai Court Complex, yung pangalawa pong application nila is yung 28 buildings, at saka yung huli po, yung 13 buildings po. Sinong original na may-ari ng lupa? Base po dun sa mga Pinatayuan ng Pogo ngayon. base po dun sa mga application sa amin po, yung mga Cruz siblings po. Bakit sabi niya yung South 99 yata kasosyo? Wala siyang kasosyo doon? Hindi ko po alam, Your Honor. Basta yung basis ko lang po yung mga application nila na submit sa office namin. Okay. Mayor, kay Mayor Jing, may mga kasama ka rito. Sino mga kasama mong nasa munisipyo ngayon? Assessor nandyan? Mayor Capil. And alam po ng Chair, Mayor, na gusto nyo rin sa hearing na ito makapagbigay ng presentation. Pagkatapos nyo po masagot yung mga tanong ni Sen. Lito, bibigyan daan po ng Chair. So please proceed po. Salamat po, Madam Chair. Mayor, tanong Apo. ko lang. Alam mo ba kung sino yung may-ari ng lupa na 10 hektarya? Apo, thank you po, Senator Lito Lapid. Ang may-ari po ng lupa sa Lagi South ay ang mga Cruz siblings po. They can check on the LRA, on the title of the lot there. Kaya po tinatanong ito, dahil itong isang vlogger dito, laging inuugnay po yung pangalan ko dito sa 10 hektaryang kinatatayuan ng Pogo na 46 na building. Ngayon, ang tanong ko, masasabi mo ba sa kapuluhan nito, sa hearing na ito, ako ba ang may-ari ng lupang yan na dinidiin nila? Actually, it's very unfair to both of us, Senator. Pati po ako sinasabi niya na ako ang may-ari at may 50 million na bahay po ako doon. I categorically deny that. Hindi po tayo ang may-ari ng lupa o doon po sa kinatatayuan ng Lucky South ng Pogo po. Hindi po kayo ang may-ari, Senador. Yun ang gusto kong malinawan po dito na ako, wala akong kinalaman dyan. Alam mo, Mayor, tuwing magkikita tayo, paminsan-minsan siguro, minsan isang taon, di tayo nakikita. Bilang nung naupo ka ng Mayor, minsan nakikita tayo, ang mga intention mo sa Porac ay napakaganda. Thank you po. Nangangarap ka na maging city ang Porac after 5 years. Kaya nga sabi ni Presidente, ang pangarap mo ay pangarap ko rin dahil tiga Porac din ako. Ngayon, kasi po gusto kong patunayan dito sa hearing na ito,
wala po akong kinalaman dito sa operasyon ng Pogo at hindi po nakapangalan ang lupang 10 hektarya diyan sa Pogong yan. Kaya po ako naghahamon dito. Kung ako napatunayan nilang kasali ako diyan, pwede ako mag-resign bilang senador. Dahil hindi ko po papayagan na masisira ang pangalan ko rito. 3 taon ako naging Vice Governor ng Pampanga, 3 terms akong Governor ng Pampanga, paging 3 terms na rin po ako bilang senador dito sa pangkasalukuyan. Siguro kung mapapala rin din ako sa 2025, Madam Chair, magiging port na ako dito pero hindi ko sisirain ang pangalan ko rito. Tinataya ko po ang pangalan ko rito kasi masyado na akong na-involve. Kasi lahat po ng nakakasalubong ko, mga kumpare, kaibigan, kapitbahay, mga kamag-anak, mga kapatid ko, nahihiya po ako, lagi akong tinatanong, nai-involve ka ba sa Pogo, sa Porac? Para napakasama ng image ng Porac ngayon, Mayor. Kaya sana pag-ingatan natin ng Porac. Tiga doon din ako eh. Minsan nga nasasabit pa nga pangalan ng dating gobernador na si Baby Pineda, ngayon Vice Governor siya. Alam ko, nag-hearing na kayo doon sa Kapitolyo sa probinsya. Opo. Tapos nasasagot, na-involve din dito si Presidente Gloria Macapagal Arroyo, protector din ng Pogo sa Porac. Ngayon, sabi ko nga, sino mag-i-invest ngayon sa Porac? Ang sama-sama ng pangalan ng Porac ngayon. Sana, Mayor, ako'y nananawagan sa iyo at malapit dahil tigaron tayo, doon tayo sinilang. Linisin mo ang pangalan ng Porac. Kasi pag may nag-invest doon, nagtayo ng building, ang sasabihin nila kaagad, Pogo yan. Dahil Porac. Parang yung Bamban, Tarlac. Ganon din po, ang pangit ng imahe po ngayon ng dalawang bayan na ito. Tarlac at saka Porac. Magkatunog pa naman. Di ba? Pero karamihan ng Bamban, karamihan Kapampangan. Lalo na sa Porac. Yun po kasi ang inaalala na natin dito. Nagsisimula na po mga investor doon sa Porac, doon sa Ayala. Doon na rin po yung Miriam College na magbubukas na. Ito, nahaluan po ng Pogo. Medyo sumasama po ang ating sumasama ang image natin, Mayor. Kaya, ang pakiusap ko sa iyo, linisin mo ang Porac. Siguro, sagutin mo lahat ng mga katanungan dito, mga kasamahan ko, Senador. Sana masagot mo. At saka si Engineer Glenn. Halos tayo rin magbubungguan doon sa Porac. Magkakaisa tayo doon, magkakaibigan tayo. Sana masagot mo. Yun lang po, Madam Chair, maraming salamat po. At saka nananawagan din po ako sa NBI. Ito pong vlogger na ito kinakuha ko po itong record nito sa NBI. Siyam po ang kaso niyang libel. Sa siyam na ito, 6 po ang may warrant. Kaya nananawagan po ako kay Jaime Santiago, Director. Sana pagtungunan niyang pansin nito dahil sumusobra na po itong taong ito. Tira ng tira kahit walang alam, walang kasalanan. Tulad ko, wala akong alam dito. At saka bira po akong umattend ng mga hearing na ganito eh. Kung di lang ako na-involved dito, siguro wala ako dito. Kaya pagpasensyaan nyo na po, kanina excited ako. Nadala po ako ng emotion. Madam Chair, maraming salamat po sa pagbibigay nyo ng panahon at sana maimbestiga ang tunay na may sala dito sa Porac, Pogo. Marami pong salamat. Magandang hapon po sa inyo lang. Nakal pong salamat, Sen. Lito. Bigyan daan ko na po yung gustong gawing presentation ni Mayor Capil. And then magpapatuloy tayo sa pagtatanong kung mayroon. At sa iba pang ahensya, kaugnay ng Porac investigation. Mayor Capil, you have the floor po. 2 tanong sa ngayon. So, in that spirit, continuing na paglilinaw ng mga issues, ano po. Mayor, nagsusocialize ba kayo sa mga Pogo bosses, sina Cassie Leong at Wu Duaren? Hindi po. Actually, madalang po with Cassie Ong. Siyempre po, dahil all we know is legal po yung Pogo, kaya nakakausap po. Pero hindi naman po ganun kadalas, Madam Chair.
Kung madalang, gaano po kadalang o gaano lamang kadalas? Maybe in 2 months po siguro, isang beses. So, once every 2 months po. Tapos, Mayor, ang huli mula sa akin ngayong hapon o ngayong araw, ano po yung naging aksyon ninyo dun sa siyam na patay na dayuhang national sa Porac? Gaya ng iniulat ni Relieved Chief of Police Colonel Guardaya. Actually, yung sinasabi niyo po, yung na naitapon po sa amin sa Porac. Opo. Ang report po ni Colonel Guardaya ay idinump lang po sa Porac, pero hindi po doon mismo yung mga tao. Hindi po doon sa Lucky South. Dinala lang doon, itinapon dahil po ang aming bayan kasi ang pinakamalaking bayan in terms of land area sa buong Pampanga. May mga bundok po kami doon, may mga dikes. Kaya siguro po, yun po ang report sa amin ng aming Chief of Police na yung mga natagpuan doon ay dinala lang doon sa area po namin. Kung ayon po kay Colonel Guardaya ay itinapon lang, dinala lamang doon yung siyam na tao, at kung ayon kay Colonel Guardaya, hindi sila taga Lucky South, saan daw sila galing ayon kay Colonel Guardaya? Actually, wala pong specific na binigay na report kung na saan sila. I will confirm po siguro. Ayaw ko po kasing salita na baka na hindi ko po alam. Okay po. At kung walang specific na information kung saan sila galing, pero kung sinabi ni Colonel Guardaya na hindi taga Lucky South yung siyam na yon, still doon po idinala at itinapon sa bayan ninyo. So ano po yung naging aksyon ninyo doon sa ganung pangyayari? Sa communication namin, dahil police matters na po ito, sila na po ang nag-communicate sa national government. Binigyan lang po niya ako ng information na hindi po galing dito sa amin yung mga bangkay po. Meron yata ang nakaligtas po na isa, if I remember, yun po nagsabi na hindi po sila galing dito. And speaking po of national government, hindi po ba nagalit nga si Chief PNP Marbil dahil walang aksyon mula sa Porac Police? Totoo po ba yun? Totoo po bang nagalit si Chief PNP Marbil? Madam Chair, dun po sa nangyaring dumping of ng mga patay. Di umano, nagalit daw si Chief PNP Marbil dahil walang aksyon yung Porac Police dun sa pagdump nung siyam na tao na pinatay. Kasi po, as far as I know, mga 1 year na po yung nakakalipas nun, matagal na. Baka hindi po yun, Madam Chair. Sorry po. Okay lang po. I-double check ko na lang ito dahil kung mahigit 1 taon nang nangyari iyon, hindi pa Chief PNP si Chief PNP Marbil unless going concern or ongoing concern sa kanya ito, yung unresolved na issues kaugnay nung siyam na taong iyon. Opo, matagal na pong nangyari yun. Sige po. Salamat po, Mayor. For now, yun po yung mga tanong ng Chair kay Mayor. Salamat po sa mga magsasaka. Application for land conversion. Kaya't sa kabila ng DAR order, napatayuan pa ng POGO yan? Sa aking term po, wala po akong alam na nag-apply ng conversion ng katulad po nung nabanggit po natin, Madam Chair. Sana nga po walang nag-apply. Pero pakisama po iyon sa ulat ninyo, Ma'am Edna, kung meron nga ba o walang nag-apply ng land conversion. At kung hindi man ito yung paliwanag, ano yung paliwanag kung napatayuan pa ng POGO yan kahit in effect, pagmamayari na yan ng mga farmer beneficiaries. Yes, Madam Salamat Chair. po. Thank you. Or, salamat Ma'am Edna. Mayor, meron po ba kayong alam na agrarian reform related na land dispute o issue dyan sa lupang tinayuan ng POGO? Wala rin po, Madam Chair.
Ang alam po namin, private property siya, owned by the Cruz siblings. Okay. So salamat din, Mayor. Matatanong din po namin, bukod po sa inyo at kay Ma'am Edna, sa mga magsasaka na imbitahin po naming dumalo sa susunod na pagdinig. At nasa amin na po yung lahat ng mga dokumento kaugnay nitong pagiging lehitimong benepisyaryo, yung mga magsasaka sa lupang iyan na milagro naging Pogo Hub pa. Sen. Sherwin. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, let me start off with asking the committee whether we invited some critical personalities. The reason for their invitation is their names are present in both Whirlwind Corporation and Lucky South 99 in their incorporation papers. Did we invite Stephanie Mascarenas, Josephine Mascarenas, and Michael Mascarenas? Comsec, Yes, sir. you mentioned them earlier. What again was Yeah. their reply? There's no reply, actually. We sent the invitation. Mr. Michael Bryce Mascareñas, Mr. Stephanie Mascareñas. Okay. And Madam Chair, mahalagang maimbitahan natin to dahil sila yung mga officers ng Lucky South 99, officers ng Whirlwind Corporation, common shareholders ng dalawa dahil itong sila Mascarenas o Mascarenas family, they're common sa dalawang companies. So ibig sabihin, malaking tsansa na iisa lang ang Whirlwind Corporation at Lucky South. No? So, at ang punto nitong hearing ay malaman kung sino ang may kagagawan nito. At based on records at based sa mga nakita nating ebidensya, itong mga pangalan to ang may direktang kinalaman dito sa Pogo Hub. Therefore, may direkta silang kinalaman doon sa mga kriminalidad na nangyayari sa loob, yung human trafficking, prostitution, torture, even death. No? So, importanteng maimbitahan sila. But let's put it on record na naimbitahan naman sila, binigyan sila ng pagkakataon na mapakinggan, binigyan sila ng pagkakataon na marinig sila, pero hindi sila pumunta dito. Let that be reflected into the records. And therefore, Comsec, please do invite these persons again to the next hearing. Bigyan natin sila ng isa pang chance. Paunlakan yung imbitasyon ng komite before the committee takes further action to compel their appearance. Yes, Thank you, Madam Comsec. Chair, we will do that. Thank you. Thank you. Thank you. And Madam Chair, let me direct my question to PAOK. I think this is a new raid, no? A new facility that was raided just this month, no? June of 2024. At nakita naman natin yung laki, yung lawak, yung pagkabayolente, pagkabrutal nitong Pogo Hub na ito. Kami ni Madam Chair na puntahan na namin iba't ibang Pogo Hub, pero ito yung pinakamalawak at nakita namin yung pagkabrutal nito dahil may mga nangyaring harapan na pagto-torture. In fact, even after the raid, meron pa kayong na-rescue na torture at nakulong. No? Pinakita naman yun ng media. Meron din kayong na-rescue na mga kababayan natin na nandoon rin. No? At ang nakakadismaya dito, hindi ito yung una. Pangalawang raid na ito sa Lucky South 99. No? Nasabi ko kanina, noong September of 2022, na-raid na itong Pogo company na ito. So, I want to hingi ako ng konting briefing sa PAOK kung ano yung kanilang ano ba yung nangyari doon para malagay natin sa records at ano ba yung inyong analysis, sino ba yung mga taong nasa likod nitong Pogo Hub. Importante, na-raid na natin to, nahuli ba natin yung mga gumawa nito, makakasuhan ba natin yung mga gumawa nito at ano yung inyong mga analysis. Yusek Cruz.
So far, sir, tama po yung observation nyo. No? Among all those raided illegal pogo hubs na napasok po ng PAOK and the IACAT and mga law enforcement agencies natin, sir. We can consider this one of, siguro yung sa term natin parang mabalasik sila, sir. Kasi imagine, sir, nung nagkaroon ng leakage, nagtakbuhan po ito They care less dun sa mga iiwan nilang mga tao kung mamamatay. Kasi after the leakage at binantayan namin, kasi hindi po namin iniwan nung nagkaroon ng leakage, we still stay there para bantayan kasi nga we want to have yung search warrant para mapasok po namin yung lugar. So we waited for another 2 days. So nagulat na lang po kami, may mga naglalabasan at may mga nagsisigawan na tao. So yun po yung mga part ng na-rescue natin. And yun nga yung isang lumabas po sa media na yung isang lalaki nga po na nakaposas pa doon sa bed frame niya. So yun po yung isang na-rescue natin. And then the other one was shouting in Chinese language. So pinuntahan po namin yung isa. And then it turned out yung isa palang sumisigaw na yon nakatali po doon sa loob ng isang kwarto at humihingi po ng tulong. Sabi niya, nandun po siya for almost 10 days. Binigyan lang siya ng tubig. At the torture is continuous, the beating is continuous. Kaya when we entered the room, parang nagpapanik siya kasi he thought na we are yung mga torturers na we're part of the torture team na magto-torture sa kanya. So tuloy-tuloy po yun, ma'am? And then the next day, may nakuha na naman po kami mga ganon torture victims na nakakalat. And if you go around the illegal pogo hub, it's like normal to see torture equipment. In many rooms, there are a lot of torture equipments. There are baseball bats na UP na. There are tasers. Nagkalat, ma'am siguro maybe in 12 or 15 rooms na pinuntahan namin, parang it's like normal for them to do torture in that particular pogo hub. In other pogo hubs, there were torture rooms. Doon lang po kami nakakita ng mga torture equipment sa torture. But in this particular illegal pogo hub, it's scattered all over the compound. Parang it's a normal thing to hurt, to inflict harm, at siguro pumatay. So, yun po yung pagkakaiba nito sa ibang pogo hub. And that strikes me so much, sir. Kasi in one of the torturers na nahuli po namin, we can see pictures of torture victims, dead torture victims. Yung mga how they tied, how they handcuff torture victims sa mga beds nila, how they treat yung mga torture victims nila. There are pictures. Parang pinagmamalaki niya pa doon sa cellphone niya na we're doing this and this is our job and this is normal. Parang ganun ang dating. So, parang doon kami nanggigil. And the sad part of it, yung ibang part ng raiding team, even my picture, ma'am, nakita ko doon sa cellphone niya So, kaya nakakapanggigil, ma'am. So, sabi ko, this is no ordinary criminal. This is no ordinary criminal group. These are dangerous people na we really need to deal with, ma'am. With a strong hand. Thank you, ma'am. Sabi niyo, Yusek, it's no ordinary criminal. Who are these criminal? This is to the best of your ability to answer. Alam ko tuloy-tuloy pa yung investigation ninyo with the other agencies. Ayaw natin makompromiso yun. Kung kaya nyo lang sagutin yung ibigay nyo lang yung kaya nyong sagutin para lang malagay natin sa records itong pangyayaring to. So, based on your investigation, your questioning, sino ba itong mga taong ito? In all the pogos that we raided, normal na sir yung makakita kami ng mga fugitives, wanted persons. In one of the pogos that we raided,
11 wanted criminals ang nakuha namin, foreign nationals. In some, there are 8, there were 6, and this, yung latest namin, 8. And checking on the background, criminal background nitong mga tao na to, sir, yung mga involvement nila hindi ordinaryong krimen eh. Some are violent crimes. Meaning, pag sinabi mong violent crimes, parang yung pananakit ng tao and yung paggawa ng kalokohan are normal things sa kanila. So, yun ho ang nakakalungkot. And surprisingly, some of the names of those wanted persons were in the list nung SEC na sinubmit po sa atin. And yung dalawang ang wanted person, the one who were in Singapore right now facing money laundering cases are nasa SEC record po natin, and yet arestado po sila ngayon sa Singapore for money laundering. And we're not talking of millions of dollars, we're talking of billions of dollars, sir. Money laundering. Yung dalawang pangalan na nakita po natin sa SEC record dito sa atin. Ano sila nakakapasok dito, Yusek? Itong mga criminal syndicates, itong mga, yung nasabi nyo, no? Yung organized crime. At paano nakakapasok ganito karaming dayuhan dito sa ating bansa? Dahil from what I understand from your news report, ini-estimate nyo mga 1,000 plus ang nandito sa Porac Pogo. Pero nung tinanong namin ng CIDG, meron silang na-retrieve na 2,300 computers, no? So meaning, if you do the basic 1:1, 2,300 ang pwedeng magtrabaho diyan dahil mayroong computers, no? So another question is, paano nakakapasok itong mga sindikatos, particularly itong Porac Pogo Hub? And then pangalawa, in your investigation, gaano ba karami talaga yung taong nandyan? No? Yeah, go ahead, Dr. Casio. Dr. Casio. As of last night, ma'am, Madam Chair and Honorable Senator Gatchalian, we have identified, as I earlier stated, 14 persons of interest, and a good 8 of them have expired passports. So we were carefully studying their movements last night, because we got reports from our friends that they were trying to go out of the Philippines via Puerto Princesa, via Davao, and via Zamboanga. In fact, one attempted to leave Zamboanga last night, but he was intercepted because he was unable to present a passport. So all of them, so far, the bosses of this group have no valid passports already. No? With regards to your earlier question, sir, how do they manage to come into the Philippines? Yung isa po naming person of interest, we can't name him yet, has been in the country since 2005. And he has been a fugitive from China since 2005. No? So they predate basically the phenomenon of Pogo na nag-peak po ito noong 2019, if you do recall. So they predate the Pogo phenomenon, but they have been here in the Philippines as a criminal organization. Tama po si Yusek Gilbert, they are not ordinary criminals. This is the only first time that members of the commission of the secretariat are getting death threats that are nerve-wracking and chilling, because these are not ordinary money launderers, Madam Chair, Your Honor. These are honest-to-goodness transnational criminals with records dating back to decades in China, Hong Kong, and Macau. So how they were able to ally with local syndicates, we have yet to find out. No? So doon po sa record natin ngayon, ma'am, sir, we have not found the big boss. But we know where he is, we know his movement, and we're trying to conduct a major operation soon to be able to get him. But how confident are we? We are not 100% confident because, sir, ang dami nilang alam eh. They know our movements, they know so many things about us. So how? We don't know. So
ang person of interest natin para dito sa PORAC is 14. 14. The 14 are with us now, sir. But we have still 3, including Cassie Leong, that is not in our custody. Okay. So we have 3 Chinese nationals that are unaccounted for so far. Yung 14 are all foreigners? Yes, sir. Yes, Okay. Your Honor. And they will be filed cases? We're hoping to build enough cases for all of them. But of the 14 POIs, only 2 so far have been positively identified as torturers. The other evidence that we're getting are documentary and testimonial of other people who are scattered, but not scattered, I mean, quote-unquote, friends of ours who have identified these persons in our custody as managers, bosses, and the like. How many at one point ang tao dito sa PORAC Pogo Hub based on your interviews and investigations? Yes, sir. They should not have been lower than 1,000, Your Honor. In fact, our intel was good enough to say na dapat po nung pinasok po natin yung PORAC ngayon, we should have gotten around that number. But we only got 161. The last one ay yung binabanggit po ni Yusek na wanted sa China na nagpapanggap lang siya, di umano nangunguha siya ng mangga. But upon checking with the Chinese government, he is a fugitive for very violent crimes, serious crimes. He's a member of a local triad in China. Paano mo ipapasok ang 1,000 na tao? I'm trying to imagine 1,000 to, hindi naman to 100. You're talking about ang daming pumapasok. Ano yung naging paraan nila para makapasok dito? Malaya silang nakakaikot, pupunta sa PORAC, punta sa Bamban. Anong kanilang naging daan para makapasok dito sa ating bansa? Most of them, Your Honor, originally had tourist visas that were later on converted to 9G visas. But then again, as the BI knows, the 9G visas that are associated to certain POGOs are not really for those actual POGOs. For example, may... To PAGCOR, I just want to ask PAGCOR, magkano ba ang nababayaran nitong... Let's backtrack a bit. No? Itong Lucky South is a duly licensed, once upon a time, a duly licensed POGO company. No? Yes, Tama? Mr. Senator. So from then on, nung kailan siya nagpalisensya, magkano nababayaran niya? It got its licensure starting on December 11, 2019 as a customer relation service provider. Then it was given a license as a POGO licensee on October 28, 2020. So based on our records po, kulang po ito. Pero kung January to December 2022 and January to October 2023, Lucky South po was able to remit a total of 164,458,963 po. I will have to get po the data for 2021 and 2020. Sorry, the 160 million is? For January 2022 to October 2023. And how about since 2019? Papakuha ko lang po. Yung 2019, sir, wala po because hindi po nagbabayad noon ang mga service provider ng monthly fees. This 160 million is in the form of franchise tax? Regulatory fees, sir. Regulatory Bukod fees. pa po yung franchise tax that is paid to the BIR. BIR, okay. This is only paid to PAGCOR. Yes, sir. Correct. And that's my next question. The BIR, nababayaran yung PAGCOR, nasaan BIR? Nababayaran si PAGCOR. So ibig sabihin may gross gaming revenue, correct? Based here po, minimum guarantee fee lang po siya. So minimum guarantee fee siya. But that's
may basis ba equivalent in income ang minimum guarantee fee to BIR? Attorney Tibayan? Mr. Chair, Madam Chair, I'm aware that there is a franchise tax being paid based on the MGF. So yun po, in lieu of all taxes. So wala na pong income tax pag ganun pa. Because I'll show you this income statement because we're looking at the income statement ng Lucky South, no. And this might just caveat, no, baka may timing issue dito. That's why I want to get the numbers from PAGCOR. But if you flash the income statement ng Lucky South, nalulugi siya in 2022. In 2021, it lost 1.7 million. In 2022, it lost 1.6 million. But then again, it paid PAGCOR on 2022-2023 160 million. No? So, paki-flash lang. So in other words, may income na hindi nare-reflect sa financial statements. And this is, I say this because this is common to many of the POGO companies that we have been assessing. Yung Zunyuan, ganyan rin. Yung Hongsheng, ganyan rin. At kaya nakita namin na merong undervaluing pagdating sa declaration sa BIR and sa kanilang financial statements. In other words, nagbabayad sila sa PAGCOR, hindi sila nagbabayad sa BIR. So let me flag BIR to look at this angle. Pakitingin nga itong ginawa nyo rin to nung kay Alice ko. So the same argument dito sa Lucky South 99. Pakitingin nga. Kasi meron silang binabayaran. In short, may binabayaran sila sa PAGCOR, wala sa BIR. Because ang declaration nila lugi. Yes, Mr. Chair. Madam Chair. And then I'd like to ask si Mayor. Mayor, when you issued itong mayor's permit, ano ang mayor's permit niya? BPO ba siya or e-casino? Mayor Capil? Yes, Your Honor. Nung una po, noong 2019, BPO po siya. That was November 11, 2019. 2019, BPO siya. Apo. And yung business permit niya throughout, BPO siya. Hindi po. That was 2019 and 2020. Noong 2021, POGO na po siya. 2021, POGO na siya. Pero alam niyo ho, meron siyang dalawang lisensya. Meron siyang BPO and meron siyang e-gaming. Diba? And I understand, PAGCOR, na nagsabay itong kanyang lisensya at one point, correct? Yes, sir. So nagsabay yung lisensya siya. So ibig sabihin, yung kanyang negosyo, dalawang klase. It might be isang kumpanya, pero dalawa yung kanyang pinagkukuhaan ng negosyo. No? But in your, tinitignan ko itong business permit niyo, kung BPO siya, in 2019 and 2020, bakit wala siyang gross sales tax? Kasi ang POGO is only, tama ba, attorney? Pag POGO ka, 5% in lieu of all taxes, di ba? Pag BPO ka, you have to pay LBT, your local business tax, correct? Yes, sir, as well as the income tax, sir. As well as the income tax to the BIR. But in the declaration dito sa business permit, during 2019 and 2020, wala siyang income. No? Yun lang po ang dinedeclare sa amin. Bali, ang alam din namin, in lieu of the local taxes,
Sa PAGCOR na po Yes. talaga magbabayad. Only when it's Your Honor. e-gaming. Only with it's e-gaming. Pero pag BPO siya, normal corporation siya. Meaning you have to pay just like any other normal corporation. Opo, hindi po siya nag-declare sa amin. Inaudit Wala nyo po ba, siyang- inaudit nyo ba ho siya? Kasi may power ang treasurer to audit. Pwede nyo hingiin yung kanyang income statement, pwede nyo hingiin yung kanyang audited financial statements, and you can audit. Ang declaration sa inyo should be gross sales tax based on gross sales. So, meron bang hiningan nyo ba ng mga dokumento ito? Actually, hindi po kami aware doon. Maybe our treasurer can Andiyan ba answer si to that. treasurer? Mula nag-umpisa siya? Meron ba hong inspection ng, let's say, kasi pag mag-apply ka ng occupation permit, may inspection yan Napuntahan ba ng mga engineers natin to? Yes, Your Honor. Nandito po si engineer para... Sige po, engineer. Napuntahan ba ito? Yes, Your Honor. Before the issuance po ng occupancy, tinitignan po namin kung nag-comply po sila doon sa mga plano. Sinubmit nila. May physical inspection to. Physical inspection. Okay. Pakisubmit na lang sa amin yung inspection report. Yung pong sa inspection report po, yung ini-issue namin is yung occupancy permit po, Your Honor. Wala ba kayong site inspection report? Kasi may observation, mga ano-ano. Yung ano lang po is yung compliance niya dun sa as-built plan na sinubmit na sinasubmit po sa amin ng applicant, Your Honor. Pero mayroong pumupunta doon physically. Yes po, before the issuance po, even before the issuance ng building permit and issuance ng occupancy po, nag-i-inspect po kami. Okay. Sige po. Nakita ko doon sa pinadala niyo, Mayor, na may pinadala kayong sa amin na parang narration ng nangyari based sa inyong karanasan. At doon po sa narration, nasabi niyo na meron 2 beses na nagpadala kayo ng composite inspection team. Tama po ba? Yes, Your Honor. Anong dates yun, Mayor? Yung una po nung August 25, 2023 with the PNP and our team sa munisipyo. Yung pangalawa po nung May 3, 2024 with our team and the BFP, Your Honor. Sen. Sherwin, if I may interject, kasi parang may timeline na rin na nakikita tayo. I'd just like to ask a question, Mayor, tungkol sa 2019. Well, Mayor po kayo mula 2019, hindi po ba? Yes po. Okay po. Tapos nag-groundbreaking po yung Phase 3 ng Lucky South 99 noong 2021. Tama po? Groundbreaking ng Phase 3 noong 2021. Hindi ko po alam kasi hindi po kami nasabihan ng groundbreaking kung may groundbreaking man sila. Pero yun po yung... May photo po ng groundbreaking, and kung hindi po ako nagkakamali, nandun po kayo ng groundbreaking. Ang gusto ko po itanong, noong 2021 kasi, nasa ilalim po tayo ng ECQ. So, bakit po napayagan yung groundbreaking? Your Honor, hindi ko, kung makita ko po siguro yung picture as far as my recollection, wala po akong alam na pumunta po ako sa groundbreaking sa kanila. Pero may, Ewan ko lang po ba, pero may pinayagan po ba kayong groundbreaking noong 2021 ng Phase 3? wala po akong matandaan, Your Honor. Itanong ko na lang po sa inyo ulit, baka mamaya ng konti. Sige po. Salamat, Mayor. Salamat, Sen. Sherwin. Thank you po. In line with that, dahil na buksan ng ating chairman yung pandemic at na mention rin to ni Dr. Casio, may papakita ho kaming this one. Yeah, just this one na lang. Just this one. Yung mga buildings doon, nag-umpisa show it? Ito? Can you show it? Oo. Hindi. Ito.
Anyways, in a while, papakita ko na lang ho yung video. Andyan na yata. Meron ho kasi kaming nakuhang, alam niyo ang Google medyo advanced na ngayon. So you get the timeline. Nakita namin nag-umpisa yung construction ng 2019. Tapos may mga buildings, pakita na lang ng staff namin. Yung 2020, in 2019. Your Honor, if I may po, with that picture po, sa Manuali po yan, hindi po sa Pulumabayan. If I may interject, Sen. Sherwin. Actually, Mayor, sasabihin ko sana bago kayo komento dito sa photo na to, na ito rin po yung photo na meron ng opisina ko ng sa pagkaalam po namin, groundbreaking ng Phase 3 ng Lucky Star 99 noong 2021, nung kasalukuyang nasa ilalim pa tayo ng ECQ. And sa photo, kayo po yung nakapamewang dito. Of course, lahat nakamask kasi nga po kalagitnaan ng pandemic. Actually, hindi po siya groundbreaking. Nagpasama sila na mayroon silang titignan na property. Gusto nilang mag-invest rin sa Barangay Manuali. Malayo po sa malayo po sa Pulumaba. If you want, we can take you there po. Hindi po yung groundbreaking yan sa Pogo Hub doon, Madam Chair. Pero Mayor, sina Kasilin po yan, di po ba? Yung nakatalikod? Yes, Your Honor. Okay, salamat po. Can you show itong, okay. Medyo may yan. And Sen. Sherwin, sorry, pahabol lang. And Mayor, yung lalaki namang nakaitim, siya po si Woodwarren. Mr. Wu ang pagkilala po sa amin. Mr. Wu ang pagkapakilala sa inyo. So, dear colleagues, malinaw na sa hindi bulag o nagbubulag-bulagan, iisang tao lang, si Mayor Alice Guo at si Guo Huaping. In fact, it appears that the name Alice Guo was stolen from a Filipino. Hindi lang citizenship ang ninakaw, pati identidad ng isang kababayan natin. Si Guo Huaping ay isang Chinese citizen na parehong magulang ay Chino. And this is based on official records from BOI, as well as Alice Guo's own declarations in bank documents. A Chinese citizen who managed to fraudulently obtain the status of a Filipino citizen, run for mayor, and gain the trust and friendship of very powerful and influential Filipinos, some of whom seem to include high-ranking politicians. A Chinese citizen involved in a deeply rooted network of the most heinous criminal activities, legitimized by the continued permission of POGO operations. Kailangan harapin ni Alice Guo ito sa susunod nating mga hearing. Mayor Alice, or should I say, Guo Huaping, if you do not honor the subpoena, I will cite you in contempt. Pinaglalaruan nyo ang batas. Pinaglalaruan nyo ang mga Pilipino gaya ni Ms. Merly. Ginagawa nyong commodity ang Filipino citizenship. Hindi pa po tapos ang ating investigasyon. We will draw out the links between Alice Guo's companies and other criminal networks. We will look at the protectors of Mayor Alice, and we will spare no quarter. Friends, again, this is not about racism or xenophobia.
Gusto ko pong ipaalala sa mga nagsasabi nito na daan-daang Chinese citizens ang tinotorture sa Bamban at sa Porac. Mayroon na ngang pinatay. We are helping them too. Nang may lubos na pasasalamat sa lahat ng mga resource persons ngayong araw, and with thanks to Sen. Sherwin and our other colleagues, this hearing